Mapayapang araw po mga panalig ko kay Kristo. Ang inyong brother Nico Cruz po ito. Bago po ang lahat, shoutout sa aking Kuya Romy. 17 comments sa episode 16. Ito po ay August 26. Ang pinapamagat po ay pagtiwalaan mo ko sa gitna ng masalimuot na araw. Ano po ang take home ninyo sa episode 16? Si Kuya Romy ay pamarisa natin. Napakaraming laging take home. At ang take home niya, hindi niya sinasarili. Talagang pakpakan natin ang ating Kuya Romy. Ang ating Kuya Romy na lagi kong binabanggit ay panganay namin magkakapatid. Na talagang matindi rin ang transformation. 180 degrees. Sinasaluduhan ka namin, aking Kuya Romy. At ano po ang lagi nating tatandaan? Dalawa. Una, God is forever in control at measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. Paano natin magagawa yan? At bakit natin gagawin lagi? Dahil regularity is a king, sabi ni Dr. Matthew Walker. Regularity is a king. Kung ikaw ay nag-iimpok, regular yan. Hindi ka dapat nag-iimpok ng isang beses lang. Kung ikaw ay pumapasok on time, ay lagi mong ginagawa ng regularity. Nag-exercise, regularity. Bakit ka kailangan mag-exercise? Dahil maka-Diyos ka, kapanalig? Dahil nga, pagka tayo maka-Diyos, tayo ay nag-i-exercise. At the best way to learn is to teach. Panatag na po ba ang ating kalooban na mensahe ni Lord Jesus Christ dito? At hinahanap ba natin ang kanyang presensya? At pag hinanap daw natin ang kanyang presensya, ibabahagi niya ang kanyang isip sa atin. Bubuksan niya ang ating mga matang madalas nakasara para makita natin ang kanyang mga pananaw. Mapagtanto natin ang kanyang mga pananaw. At wag daw nating hayaang ang ating puso ay mabalisa at tayo matakot. Ang takot ay kawalan ng faith yan. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Saan po nasusulat yan? Sa Hebrews chapter 11 verse 1. At ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa iyo, anak, sabi ni Lord Jesus, ay sapat na sapat na sapat na sapat na sapat. Hindi ito matitigil. Hindi ito mawawala. Dasalin natin kaagad ang Holy Spirit sa pagtaas ng kamay. Active participation is dramatically affects our success conscious. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words in Jesus' name. Yan panalangin na yan, pag yan ang ginagawa natin, at yung isa pang panalangin na i-share natin lagi sa Spotify, sa mga hindi pa nakakalam, mula February this year, tayo'y na-bless na mag-Spotify podcast at dasal doon ng sinulat na rin at nire-recite na memories na ni Kuya Romy ay Panginoong Hesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo po sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at gawin mo po akong isang taong namumuhay
ayon sa iyong kalooban. Amen. Pag yan ang dinasal natin, pagsuko, pagsamba, pasasalamat, pag-recognize sa Panginoong Hesus. Ano man ang pinagdadaanan mo, kung ikaw ay may cancer or may sakit, at kumapit ka kay Lord Jesus. At huwag kang matakot sa cancer, kapanalig. Ang cancer ay kahit sino mayroon yan. Na-activate lamang yan kasi nga sa ating pag-iisip, sa ating mga pagkabalisa, kaya nga inuutos ni Lord Jesus Christ. Utos, sabi ni Don Mowin sa 1 Peter 5:7, cast your cares upon Him because He cares. I-cast, i-surrender, ibigay sa Panginoon ng mga bagay na yan. Na-activate yung mga cancer cells natin kung tayo ay nababalisa at mga pinapanood natin ng mga nakakatakot, ng mga movies, ng mga teleserye, mga nagbabagang balita. Sa tingin ko po, nakaka-activate yan ng ng cancer. At hypochondria po yan, imaginary illness. Kasi dyan sa nagbabagang balita, talagang pagka may epidemic, ibabalita ng todo yan. Ang hiniling ng mayor nung panahon ng sa Ting Ingro Ridge sa New York, nagkalat ang epidemic. Sabi ng mayor doon sa mga nagbabalita sa mga news center, itigil nyo muna. Kung ititigil nyo ang pagbabalita ng mga ganyang epidemic, mawawala na agad ang epidemic. At gaganda na, babalik na sa normal ang ating buhay. So, nakiko-cooperate ang mga news center at bumalik sa normal ang New York. Ang panahon na yun ng Ting Ingro Ridge, 1930s or early 1900s. Ang episode 17 po, mga kapanalig, ay nasa Psalms 63 verse 7 to 8. Basahin na po kagad natin sa New King James Version sa tulong ng Panginoon, para sa gloria ng Panginoon. Verse 7 to 8, it says, we are talking about Psalm 63. Because you have been my help, therefore, in the shadow of your wings, I will rejoice. And verse 8, my soul follows close behind you. Your right hand upholds me. At susunod na Psalms ay Psalms 119:105. Kinakanta pa po natin lagi ito. Kantayin na uli natin. Psalms 105 Psalms 119 verse 105. Your words is a lamp unto my feet and a light unto my landas, my path. Amen. Pamagat po today ng ating episode 17, August 27, Jesus Calling, Enjoying Peace in His Presence. Libro ni Sarah Young. Ay mas maganda kung in English na po natin kasi taglis po pala. Taglis ang ginawa ko. I am your constant companion. Ang ginawa ko rito, I am your constant kasangga. Kasama, kaibigan. Episode 17. Ito na po. Nababasi po itong mensahe ni Lord Jesus Christ sa Psalm 63 verse 7 to 8, Psalms 119 verse 105. Spend time with me for the pure pleasure of being in my company. I can brighten up the dullest of gray days. I can add sparkle to the routines of daily life.
You have to repeat so many tasks day after day. This monotony can dull your thinking until your mind slips into neutral. A mind that is unfocused is vulnerable to the world, mundo, the flesh, and the devil, all of which exert a downward pull on your thoughts. As your thinking process deteriorate, you become increasingly focused and directionless. The best remedy is to focus your mind and heart on me, your constant companion. Your constant companion. Palaging kasama. Even the most confusing day opens up before you as you go step by step with me. My presence goes with you wherever you go, providing light for your path. Bago natin pagnilay-nilayan isa-isa ang mga salita na pangako ni Lord Jesus Christ, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang notes ko noong August 16 sa preaching ni Pastor Ed Lapis. Sabi rito, what God empowered me to do. Tanong po ito, tanong. What God empowered me to do. Isa pang tanong. What do I have to solve my problem? And then sabi ni Pastor Ed, solve what you can, leave to God what's impossible. So, pagnilay-nilayan po natin ito. Itong pag-aaral natin araw-araw ng bawat episode sa libro ni Sarah Young ay pagninilay-nilay po yan. So, kung tayo ay nasusuong sa mga bagyo at parang nawawala na tayong pag-asa dahil sa sakit natin at sakit ng ating mga mahal sa buhay, ay tanungin natin ang sarili, ano ang isang bagay na nagpapalakas, ano ang isang bagay na galing sa Diyos na nagpapalakas para gawin ko ito. Napakagandang tanong, di po ba? So pagka tinanong natin ang ating sarili, there is can-do power sa ating brain, lalo na pag gumamit tayo ng papel at ballpen or lapis, ay mabibigyan tayo ng mga solusyon. Mamamangha ka. Hindi mo iisipin na basta nakahawak ka ng papel at ballpen, sulat dito, sulat doon, mamamangha ka sa mga may susulat mo. So, ugaliin po natin pagka naharap pa tayo sa mga anumang unos ng buhay natin, pagsubok lamang yan. Ang lahat ng problema ay may solusyon. Kaya nga dito sa pangalawang tanong, ano ang isang bagay na kaya kong solvein ang aking problema? Ano ang isang bagay na kaya ko namang gawin na masolusyonan ang aking problema? Na kaya ko namang gawin, ibig sabihin na galing sa talento mo, na ikaw ay magaling dyan. Halimbawa, kung ikaw ay magaling magkarpentero, kung nangangailangan ng pera ang pamilya mo, so pagbutihin mo pagpakarpentero mo at para malaman ng marami at ikaw ay maging busy. And so on and so forth po yan. At lutasin ang mga dapat nating lutasin, na kaya nating lutasin. Let go. Let go means talagang may tiwala ka pa rin ng todo-todo sa Diyos. At gagawin mo pa rin ang mga natural na paraan. At let God to be the God of your life. To be the only God of your life. At hayaan ang isang bagay na
hindi mo kayang makontrol at alam mong kayang-kayang gawin ng Diyos. Gawin mo ang natural at gagawin ng Diyos ang supernatural dahil tayo ay tao, natural lang ang kaya natin gawin, hindi tayo makakagawa ng supernatural na paraan tulad ng split seconds ang tubig ay napapagawa nating Piney's wine. Tayong mga tao, pag gumawa tayo ng Piney's wine, it will take at least 30 years. Piney's, ibig sabihin Piney's, pinaka-the best na alak. Isa sa pinaka-the best. Siyempre, pagka nakapag-antay ka pa ng 50 years, mas the best po yun. Pero para maging Piney's wine na magawa ng tao sa natural na paraan, ay it will take many years. Pero si Lord Jesus Christ ay split seconds. At ayaw pa nga sana niya. Kaya lang matindi ang paniniwala sa kanya ng ang kanyang nanay na si Mother Mary. Kaya napasunod ito. Ito tuloy ang naitalang unang miracle ni Lord Jesus Christ. And marami pang mga miracle. Ang mga pangako ng Panginoon ay lagi nating isa puso, mga kapanalig. Lalo na ang inuutos sa atin sa Isaiah chapter 43 verse 18-19, huwag nang iisipin ng luma, huwag nang balikan ng nakaraan. Tignan daw natin ang ating Panginoon na gumagawa ng bago at kaya niyang gumawa ng mga ilog sa mga ilog, mga ilog, maraming ilog ang ibig sabihin niyan sa disyerto. Alam naman natin ang disyerto ay kaya tinawag na disyerto yan. Walang tubig po dyan or bihira ang tubig. Pero kaya daw gumawa ng Panginoon at pinaniniwalaan natin yun na dapat nasa puso natin yun na lahat ng kaya ng mga bagay ay kayang gawin ng Panginoon lalo siya kalulugdan niya. Kaya nga sabi niya kay Moses at Sarah, is there impossible to the Lord? Nung tumawa si Sarah na siya pa ay magbubuntis, pati si Moses naman ay humihingi ng karne ang 2 million na tao sa disyerto, kahit katayin daw nila lahat ang kanilang mga flocks, mga herds, ay walang hindi makakakain ng sapat ang 2 million na tao. Pero sabi ni Father God, is there any impossible sa akin, Moses? So, walang imposible sa Panginoon. Yan lagi ang dapat natin pagnilay-nilayan para hindi tayo umiiyak pagka tayo ay nababagyo. Konting isang bagay, iyak na kagad at reklamo agad. Tignan natin ang mga napakagandang trials na nilagpasan ni Job sa the book of Job, sa Lumang Tipan, at sa Genesis naman ay si Joseph, the dreamer. So, ma-encourage tayo at hindi daw mawawala ang ating Panginoon sa atin kung yun ang ating paniniwala. Ganun ang mangyayari. Ito ang ating pagnilay-nilay sa episode 17. I am your constant kasangga. Wow. Mayroon tayong laging constant, palaging kasangga, palaging kaibigan, maasahang kaibigan. Kaya ang sabi ni Lord Jesus Christ, maglaan ka ng oras sa akin, anak. So, kung paano ba tayo makakapaglaan ng oras sa Panginoon, mga kapanalig? Ang pagbabasa ng Bible, ang pagbangon ng maaga, at regularity is a key. Bumangon ka ng maaga. Halimbawa, nagdesisyon kang babangon ka na ng alas 5, kung ano yung gising mo ng kahapon, gigising ka rin mamaya kung bukas kung papayagan ka ng Panginoon. So, consistent, hindi lang isang beses nag-exercise ka at alam mong makakabuti exercise and then ayaw ka na, tama na, papagod ka na. Ang ating mind, kaya ayaw ng katawan, habits na kasi na hindi siya mahirapan, and then nag-exercise ka bigla,
sabi ng body, ano yung ginawa mo? Napagod ako. Wag yan. Sasabihin ng isip, ng katawan mo sa isip mo. So, dapat ang isip ang nagpapatakbo sa iyong body. Madalas, o minsan, ang ating body, siya naman ang gustong magpatakbo. Hindi pwedeng patakbuhin tayo ng ating body. Mind, ang ating brain, ang ating mind ang dapat magpatakbo dahil sa mind lahat nagsisimula, mga kapatid. So, spend time with me. Tayo dapat ay maglaan ng oras sa Kanya. Tayo ba ay nagbe-bless the food, mga kapanalig? Or biglang subo na agad? Dapat lagi na tayo mga Kristiyano, maalala natin lagi ang Panginoon sa lahat ng oras. Especially bago kumain, kasi ang mga pagkain ay the best pong regalo sa atin yan at kailangan natin ng pagkain. So at isa pang dapat natin daw iwasan, sabi ni Pastor Ed Lapis, ay tayo ay huwag magpintas sa harap ng kainan. Kung hindi mo gusto yung pagkain na alatan ka, huwag ka na munang magsalita. Huwag mong pintasan ng pagkain na isang napakalaking insulto sa Panginoon yan na pinintasan mo, hindi lang dun sa nagluto. Ngayon kung tapos ng kainan at hihingi ka ng permiso dun sa nagluto, pwede bang magbigay ako ng friendly feedback sa'yo, kapanalig, dun sa niluto mo, adobo? Siyempre, friendly feedback, hindi yung criticism. Hindi natin pipintasan ng todo-todong pintas. Alam mo, yung adobo mo, napakasarap eh. Yung nga lang, baka pwede mo i-consider na medyo tama lang dapat ang timpla. Kasi nga ang alat ay nagbibigay ng problema sa mga tao yan, lalo na sa mga high blood. Kaya ang mga high blood, sabi ni Dr. Willie Ong, madaling gamutin kung didisiplinahin mo sarili mong huwag kang kakain ng mga maalat, mga mamantika. Maglaan ka ng oras sa akin na puro pleasure, pure pleasure of being in my company na nakakatulong sa iyo. Purong pleasure. Ito ay pleasure ay isang magandang salita na tumutukoy na ikaw ay naliligayahan. Wahoo! Na ikaw ay happy. At ang energy mo ay super taas. At damay na rin ang iyong espiritu. Pure pleasure of being sa aking kumpanya, sa aking company, ibig sabihin sa aking presensya, ang ibig sabihin ni Lord Jesus Christ diyan. At kaya kong paliwanagin, pakislapin ang mga routines mo of daily life. Routines ay nakagawian mo na araw-araw ng iyong buhay. At tatanda mo, ang mga ginagawa mo ay inuulit-ulit mo lamang sa bawat araw. Ito ay monotony. Ibig sabihin, pag-iisa or iisa lang lagi ang nagagawa mo. At ito ay patungo sa pagka-dull ng iyong thinking, pagka-buro or pagkahina or pahila pababa ang sorry po yung hindi po yung pahila pababa ang ibig sabihin ng dull. Mapurol mo ng pag-iisip, and then hanggang sa ang iyong isip ay dumudulas na sa isang neutral na pag-iisip. Ang isip na hindi nakatutok sa akin ay nagpapahina sa
yung mundong ginagalawan, anak. The flesh and the devil, all of which exert a downward pull. Anong ibig sabihin sa mensaheng ito ni Lord Jesus Christ? Ang iyong kalamnan at ang dyablo, lahat ng mga yan ay nagsisikap hilain ka pababa. Hilain ka pababa. Siyempre ang dyablo ay dumating lang, hindi para tulungan ka dumating yan, kundi ikaw ay sirain o siya ay magnakaw. Sirain ka at ilayo ka sa Panginoon. Yan ang trabaho ng Panginoon, ng dyablo. So dapat nire-resist natin, nire-revoke natin, patalsikin natin si dyablo at siya ay nambubulong lamang, wala siyang power. Ang power na ginawa mong negatibo ay dahil binigyan mo ng power ang dyablo. Amen? Sa pag-iisip mo, ito ay proseso na nagiging proseso ng paglala na kasi dahil in negative thinking ka, so yan ay proseso na papuntang kangkungan, na papuntang hindi magandang direksyon. At ikaw ay you become increasingly confused at mangyayari ay madadagdagan ang pagkalito mo at wala nang direksyon ng iyong buhay. Drifter. Paano tayo maging drifter ay hindi na natin kukontrol ang nangyayari sa sarili natin, sa panloob natin. Our inner world. Usually pinapatakbo tayo ng outer world, which is mali. Hindi dapat tayo sumunod na patakbuhin tayo ng panlabas. Dapat ang loob natin, ang panloob natin ay nagpapatakbo sa panlabas. Dahil kayang-kayang mong kontrolin ang panloob mo, hindi mo kayang kontrolin outside ng itutok buhay. At ang pinaka-the best, sabi ni Lord Jesus, na remedyo ay itutok mo ang iyong isip at puso sa akin. Itutok mo ang iyong isip at puso sa akin. Kaya nga, love God above all things. Above, ibig sabihin above. Mamahalin mo ang Diyos mo. Above. Hindi mayroon ka excuses kasi mahal ko rin ang aking asawa, ang aking mga anak, mga kapatid. Hindi ka pinagbabawalan ng Panginoon mo na mahalin mo ang mga yan, mga kadugo mo. Pero above, dapat mga pangalawa, pangatlo lang ang mga mahal mo sa buhay. Sa iyong buhay, at ang number one na dapat ay si Father God. At alam niya yan, nasa isip mo at nasa puso mo ay kanyang alam, kanyang nababasa. Kahit na sa pinakalito na araw mo ay nagbubukas ng sa iyong mga ginagawa, step by step. Even the most confusing day opens up before you as you go step by step with me. So, kung ang ginagawa daw natin ay patungo sa direksyon ni Lord Jesus Christ, which is to love, to forgive, to be empathetic, isa sa tatlong number 3 na ginagawa ng mga super yaman, empathetic sila dahil ginawa tayo ng Diyos sa kanyang imahe na siya ay holy, siya ay so good, slow to anger, at abounding in mercy. Siya ay very gracious and very merciful. Dapat tinutularan natin
At we strive, dapat may pagsisikap tayo na para maging matuwid ang ating buhay. Ang mga ganitong pag-aaral ay pagsisikap. Kaya kahit papano nadadagdagan ang ating mga listeners sa ating podcast sa grasya ng Panginoon, kasi talagang ang tao nakakapag-isip na. Dahil pagka nasadsad siya, ay napagtatanto niya na talagang kailangan niya ng Diyos. Yes, kailangan talaga natin ng Diyos. Ang buhay ay miserable pag walang Diyos sa ating buhay o kulang ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Sa anumang sa aspeto ng ating buhay, mula sa trabaho, pamilya, at pakikipagrelasyon sa mga tao, miserable po yan kung wala or kulang ang Diyos sa ating buhay. Lalo na nga, ang pagbabasa ng Bible, pakikinig ng mga spiritual growth, at tayo ay nag-a-advertise dapat ng openness natin sa mga little masters ng ating buhay, ang ating pastor, ang mga pari, at ang mga alam nating godly, alam nating mga matutuwid. Kung sino ang ating sasamahan ay yun ang ating makakamit. Kung sumama ka sa mga hiwalay na asawa, kahit matatag ang relasyon mo, ikaw ay nag-iisa doon sa grupo, huwag kang magtaka, mapapahiwalay ka na rin sa asawa mo. So, the power of association po ang isa sa importanteng aspeto ng pagtatagumpay sa lahat ng larangan ng ating buhay. The power of association. So, makipag-asosasyon sa alam nating makakabuti sa atin, lalo na ang mga asosasyong kinikilala ang Diyos, mga masunurin sa Diyos, mga nananatili sa Diyos, mga tumatanggap ng grasya, ng pagpapala galing sa Diyos, na re-recognize ng mga tao na yan, at sinisikap nilang mapalawig pa ang mga salita ng Diyos. Sinisikap pa nilang magmahal, magpatawad ng todo, magbigay, because giving is the beginning of blessings. Ang aking presensya sa pagtatapos ni Lord Jesus Christ dito sa episode 17 ay lumalapit sa iyo. Anuman ang ginagawa mo, nasaan ka man, at nagbibigay liwanag sa iyong landas, anak, sabi ni Lord Jesus Christ. Kaya nga sa John 8 chapter 12, bago natin tapusin ang ating episode 17, I am the light of the world. He who walks with me shall not walk in darkness, but have the light, ilaw ng life, ng buhay. So, tayo magsikap mga kapanalig na tayo ay manatili sa liwanag na dulot ng na binibigay, na walang sawang ibinibigay, pinagkakaloob ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. At kung nasa liwanag na po tayo, wag na po tayong lumiko. Kung mabuting tupa na tayo ng dakilang pastol, ay wag na tayong pasaway na mga tupa, at maging ehemplo, maging God example, makita ng mga hindi Kristiyano na tayo talaga ay sumusunod sa ating nag-iisang Diyos. Tayo ay matapat, lagi matapat sa lahat ng ginagawa natin, maging sa trabaho. We do not slight our work. Slight ay petek, nasasadyain nakawin ng ating trabaho, dayain ng ating amo. Kaya nga loyalty pledge, di ba? Expect will of him sa iyong amo. Dahil kung dinesisyon mo magtrabaho sa amo mo ngayon, ay dapat magtrabaho ka ng maayos. Iniaalay mo yan, ginagawa mo yan dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, at speak will of him. Ang iyong amo implies
ang nakatataas sa iyo, na pinili mo rin, hindi ka pinilit ng amo mo na ikaw ay magtrabaho sa kanyang kumpanya. Hindi ko sinasabing sa leader ako ng RAC Cleaning, ito in general po ang aking pananawagan sa inyo mga kapatid. At laging tatandaan, laging magnilay-nilay at huwag maniwala basta-basta sa mga sumbong. At ikaw ang magpatakbo sa iyong isip. Hindi mo hayaan ang isip mo ang magpatakbo sa iyong buhay. Dapat ikaw ay kapitan ng iyong kaluluwa at ikaw ay master ng iyong kapalaran. At ang pinakamagandang kapalaran ay sumunod kay Kristo. Maging tapat na disipulo at apostol ng ating Panginoon para pag tinawag tayo ay sa kabilang buhay na po tayo, ay ready na po tayong humarap sa ating Panginoon. Yes po, haharap tayo lahat. Kaya huwag tayong matakot kung mayroong namamatay, nawawala sa ating mga mahal sa buhay. May masakit na malala. Mapuno pa tayo ng pag-asa. Dahil kahit pa paano, napahiram tayo ng ating mahal sa buhay. Kung pumanaw ang ating, halimbawa ako, pumanaw ang aking tatay nung siya pa lang ay 38 years old. Nung araw, masama loob ko, pero ngayon, nung napagtatanto ko ang spiritual growth, ay salamat Panginoon, mayroong 38 years na pinahiram mong nagkaroon ako ng isang magaling na tatay. Di ba? So, that's living to the now. Because ang talagang present na power ay to the now moment. Sinusugan niya ni Louis Hay. At lagi natin tatandaan, isa pa ay yung ating 6 departments ng ating mind, ang 7 positive emotions, at i-recognize din natin ang 7 negative emotions, i-convert ang mga negative emotions, especially the emotion of anger, hatred, revenge, superstitions, fear, takot, at ang jealousy. Di po ba? Pag nirecognize natin yan at pinalangin natin, ibinulong natin ng mga ibang mga mensahe ni Lord Jesus Christ dito sa mga episode na ating mga tinalakay, ay ibulong mo lang ang aking pangalan. So pagka ibinulong natin ang pangalan ng ating Panginoon na tayo tulungan, tutulungan talaga tayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bye now. God bless.